Puntahan naman po natin ngayon ang Abu Dhabi, UAE. Nandun si kapatid na Arman Manabat. Kasama natin mga bisita. Go ahead po, UAE please. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Cecil Almario, 55 years old, isa pong miyembro ng Roman Catholic. Narito po siya, kapatid na Eli. Narito po ang aking katanungan. Bakit po sa tuwing magpapalit ng relihiyon, kahit po nabinyagan na sa Katoliko, simbahan, binibinyagan po ulit ng panibago? Ganito po kasi kapatid kasi sabi nila mali yung binyag ng iba. Yun po ang common thinking. Pero sa akin po, ang pagbibinyag dapat mabinyagan ka o mabautismohan ka sa kaparaanan ni Kristo. Paano yung kaparaanan ni Kristo, kapatid? Ang dapat nagbibinyag sa'yo, yung mangangaral ni Kristo. Pag ang magbibinyag sa'yo, hindi mangangaral ni Kristo, walang kwenta ang binyag mo o ang bautismo mo. Sino po yung dapat magbinyag? 28:19-20 ng Mateo. Pakinggan mo, kapatid na Cecil. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung gagamitan natin ang pagsusuri, kapatid na Cecil, ang inuutusang magbinyag, yung nagtuturo ng buong aral ni Kristo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya hahanap ka ng mangangaral na makakapagturo sa'yo nung lahat ng utos ni Kristo. Pag ang magbibinyag sa'yo, wala namang capacity magturo ng lahat ng utos ni Kristo, peke ang binyag nun. Peke. Kasi ang inutusang magbinyag o magbautismo, yung makakapagturo ng lahat ng aral ni Kristo. Sabi ni Kristo, basahin mo kapatid sundan mo ako, babasahin ko uli. Sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Dapat yung mangangaral may kapasidad magturo ng lahat ng utos. Yun ang inutusang magbinyag. Pagkatapos binyagan, ituturo sa'yo, tuparin lahat ng utos. Meron lang akong babasahin, kapatid. Simpleng halimbawa, I hope you will not be offended. Sa 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Tigil tayo sandali. Sabi ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo, ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Sabi ni Kristo, ituro lahat Kung itinuturo, bakit may mga babaeng nakalabasan dede? Mahinhin ba yon? Na ilabas mo yung kalahati ng bundok ng Sinai para pagpiestahan ng mga lalaki? Mahinhin bang damit? Yung nakalabas, pati yung gatla ng puwit mo? Nakalabas ang pusod mo? Naka-micromini ka, pinagpepiestahan ka ng mga lalaking nagnanasa sa katawang idinidisplay mo. Di ba ikaw kasangkapan pa ng demonyo niyan? Dahil yung mga lalaki ngayon natutukso, mag-isip ng hindi maganda dahil sa idinidisplay mo na katawan mo. Basahin natin ang 5:27 ng Mateo. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad
ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Liwaliwanag naman yan, kapatid eh. Pag tumingin ka sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala ka ng pangangalon niya. Kaya yung mga Kristiyana nung una, inutusan ng Diyos, gumaya kayong mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Bakit? Kasi para pag tingnan ka ng lalaki, hindi magkakaroon ng masamang isipin sa'yo. Hindi makakapangalon niya. Kasi kung ang lalaki, lahat ng napapagkita mo, nakaburles. Pagka ganyan ang mapapagkita ng lalaki, makakalimutan mo yung asawa mo, makakapangalon niya ka nga dahil lang sa damit. Ang katunayan, mayroon pong naging survey ng mga babaeng nire-rape. Ano po ang suot nila nung sila'y ma-rape? Ayon sa isang survey ginawa ng pag-iimbestiga ng investigative journalism, pakinggan nyo kung ano ang sinasabi dito, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi, "This is what I was wearing when I was raped." Ito ay suot ko nung ako ay i-rape. Ano yung mga suot? Pakita nga natin yung mga suot ng mga na-rape. Ayan, oh. Sleeveless. Labas ang kilikili. Tama? Sige, pakita mo. Scroll mo. Ayan. Two-piece. Yan ang suot niya nung ma-rape siya. Tapos, ano pa? Pakita nyo. Ayan, oh, napakanipis niyan. See-through. Nung siya ay ma-rape, ang suot niya see-through. Tapos, nung ma-rape siya, ayan, oh. Ang unang attraction sa babae, ibabaw eh. Hindi naman yung ilalim eh. Una nakaka-attract yung ibabaw kasi naka-display. Ayan. This is what I was wearing when I was raped. So may kinalaman yung pananamit sa intensyon ng nanonood o nakakakitang mata. Bakit? Ang ating mga mata, mayroon yan tinatawag na konkupisensya. Masamang pita ng mata. Kaya ang Kristiyana, inutusan, gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Pagka ang magbabautismo sa iyo, kapatid, hindi itinuturo ang buong aral ni Kristo, peke ang bautismo mo. Ulitin natin ang 28, 19 at 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tinuturo ba yan? Lahat ng bagay? Kung itinuturo ng isang mangangaral lahat ng utos ni Kristo, may karapatan siyang bumautismo. Pero babautismo ka, hindi mo naman itinuturo lahat ng aral ni Kristo, wala kang karapatan, peke ang bautismo mo. Naunawaan mo yung punto na yon, kapatid na Cecil? Opo. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Kung naunawaan ng kapatid na Cecil. Kaya sa amin, bago ka maging miyembro, babautismuhan ka namin. Pero bago ka namin bautismuhan, ituturo namin sa yung buo ang aral ni Kristo. Wala kaming aalisin. Pati pananamit, pagsasalita, pakikisama sa asawa, pagdadala ng pamilya, pagpapalaki ng anak, paghahanap buhay. Dito sa amin, bawal ang sugal, kapatid. Dapat, para maging valid ang bautismo mo, yung magbabautismo, nagtuturo ng buong aral ni Kristo. Pero pag hindi mo tinuturo, peke ang bautismo mo. Yan po ang sagot sa tanong ni kapatid na Cecil at salamat sa Diyos, naintindihan niya.